Si Nini, hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Dapat simpleng biyahe lang yun para dalawin yung puntod ng aking lolo sa Catanduanes. Pero ang nangyari, naging bangungot na dadala-dala ko hanggang ngayon. Taong 2019, galing kami ng Legazpi at babiyahe pa Catanduanes kasamang tiyuhin kong si Cardo, ang tiyahin kong si Marites, at ang mga pinsan kong sila Denden at Popoy. Pasado 12 na ng hating gabi. Matagal pa yung biyahe, kaya nagpasya si Tito Cardo na magpahinga muna bago tumawid ng dagat kinabukasan. Nakakita kami ng isang lumang gusali sa gilid ng daan sa bayan ng Baras. May lumang karatula nakasabit sa kalawangin nitong gate, San Felipe Elementary School. Malapit ito sa gilid ng kagubatan, tahimik at walang kahit anong bahay sa paligid. Bukas ang maliit na bahagi ng gate, kaya nakapasok kami at doon nagpark ng sasakyan. Dito muna tayo. Ilang oras lang bago magumaga. Sabi ni Tito Cardo. Pagkaparada, mabilis nakatulog sila tito, tita, pati yung mga pinsan ko. Ako na lang ang gising, nakatanaw sa labas ng bintana. Napakalamig ng hangin at ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging langit-ngit ng kawayan at sigaw ng mga tuko ang aking naririnig. Nang bigla, sa bintana ng tabi ko, paglingon ko, may isang batang nakatayo. Lalaki mga 7 o 8 taong gulang. Payat at nakasuot ng lumang polo na may kupas na school patch. Ang buhok niya ay basang-basa, nakalawit ang mga hibla sa noo. Nakangiti siya, pero ang ngiting yun, malamig, pilit, walang kasamang ningning sa mata. Pinili kong hindi gumalaw. Kinuha ko na lamang ang aking cellphone, pinatay ang screen at nagkuwaring tulog. Mas malakas na kantok ang sumunod. Sunod-sunod. Mabilis. Nang biglang huminto, naramdaman kong umalis na siya. Dahan-dahan akong sumilip. At dun ko siya muling nakita. Nakalampas siya sa kalawangin at nakasaradong gate. Hindi niya binuksan. Tumagos siya, parang wala lang. Nakatitig pa rin sa akin. Napasingap ako. Mabilis kong pinikit ang aking mga mata. Pinilit kong matulog kahit kumakabog ang aking dibdib. Bandang 5:00, nagising ako. Maliwanag na. May narinig nang naglalako ng pandesal sa kalsada. Bumangon na ang lahat at naghanda nang umalis. Pero bago kami sumakay, bumaba muna ako para bumili. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtutulak sa akin na silipin muli ang gate ng eskwelahan. Nakalak ito at mas makapal pa ang alawang kaysa sa kagabi. Nakapulupot pa rin ang lumang kadena na halatang ilang taon nang hindi nagagalaw. Ngunit sa mismong harap ng gate, may mga bakas ng paa ng bata. Maliit, basa, at nagiiwan ng marka papasok sa loob. Bago kami umalis, muling napalingon ang mga mata ko sa loob ng eskwelahan. Doon ko siya nakita, ang batang lalaki. Nakaupo sa lumang hagdan bato ng gusali. Nakatungo, nakangiti ng malapad. Pero ngayon, umaagos ang tubig mula sa bibig at ilong niya na para ba siyang nalulunod. Ang suot niyang polo, basang-basa at nakadikit sa kanyang balat. Nang palis na yung kotse, nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi gumagalaw, hindi nawawala ang ngiti, hanggang sa hindi ko na siya makita sa salamin. Pagdating namin sa bayan, kinuwento ko kay Tita Marites ang mga nasalayan ko. Nanlaki ang mga mata niya, mahina ang boses na parang ayaw iparinig sa iba. Nini, matagal nang sarado yung San Felipe Elementary School. Sabi ng mga matatanda, may batang nalunod sa balon sa loob ng paaralan na yon. Hindi na daw nahanap yung bangkay. Kaya mula noon, tuwing gabi, may batang kumakatok sa sasakyan ng mga dumadaan.
Namalas ko yung kaba na kanino ko pa pinipigilan. Hindi ko na sinagot pa si tita. Pero hanggang ngayon, tuwing marinig ko yung katok sa bintana ng sasakyan, nanlalamig pa rin ako. At minsan sa panaginip ko, nakikita ko pa rin siya. Basang-basa, nakangiti, at kumakatok. Pagkatapos ng ilang linggo mula na mangyari yun, akala ko'y tapos na yung bangungot. Bumalik na ako sa Maynila, nagpatuloy sa aking trabaho, at pinilit ko na lang kalimutan na lahat. Pero isang gabi, habang nagbabasa ako sa aking kwarto, bigla may narinig ako na doon sa may bintana. Nag-freeze ako. Nakalimutan ko halos ang huminga. Nini! Mahinang tinig ng bata. Lumapit ako ng dahan-dahan. Umaasang baka kapitbahay lang namin o baka kung sino mang nagbibiro. Binuksan ko ang kortina. At dun ko siya nakita. Siya, yung batang nakita ko sa abandonadong eskwelahan. Nakasuot pa rin ng lumang polo na may kupas na patch. Basang-basa pa rin ang buhok at damit. Pero ngayon, mas malinaw ko nang nakita. Namamaga ang kanyang balat, kulay abo, at ang mga mata niya, puti na lang ang natira. Nakangiti pa rin siya, pero hindi na siya nasa labas. Nasa loob na siya ng aking kwarto. Nakatayo siya sa tabi mismo ng kama ko. May mga patak ng tubig na tumutulo sa sahig. Ang malamig na amoy ng lumang balon ay kumalat sa buong silid ko. Bakit mo ko iniwan sa dilim? Bulong niya habang naglalakad papalapit. Sumama ka na, hindi pa tapos. At bago pa ako makasigaw, naramdaman kong basa na rin ang kamay ko na mahigpit niyang hinahawakan. Nang humarap ako, wala na siya. Pero ang unan ko, basang-basa. Sa tabi nito, nakapatong ang isang lumang barya na may nakauukit na pangalan. San Felipe Elementary School, 1964. Ako si Procopio, 22 na ngayon, tubong Lamitan, Basilan. Marami na akong nakitang kababalagan sa buhay ko, pero may isang alaala mula sa aking kabataan na hindi pa rin nawawala sa aking isipan. Isang alaala na tuwing naalala ko, nanlalamig ang aking buong katawan. Bata pa lamang ako, mahilig na akong maglaro sa labas kasama ng aking mga pinsan. Sa init ng hapon, nagjojoling kami sa alikabok, nagpipiku sa kalsada, at kapag nagsawa na, bahay-bahayan naman ang aming libangan. Doon kami laging nauuwi, nagpapanggap na may pamilya, may tindahan, at syempre, meron pera. Hindi pwedeng walang pera-perahan. Gumugupit kami ng mga papel mula sa luma at sirasirang dyaryo. Minsan Manila paper, minsan yung mga pahina ng lumang kwaderno. Guhit lang ng disenyo, minsan may numero, pero para sa amin, iyon ang yaman. Ako ang pinakamasigasig. Hindi ako pumapayag na ako ang mahirap sa laro. Kapag binibigyan ako ng barya ni tatay para bumili ng candy sa tindahan, itinatabi ko ito. Hindi ko iniinom o kaya kinakain. Itinatago ko lang para gamitin sa laro. Sa isip ko noon, ako ang may pinakamalaking tindahan. Kaya ako ang pinakamayaman. Isang gabi, matapos ang maghapong paglalaro, tinipon ko lahat ng mga perang papel na laruan. Ginupit kong paborito ko, yung tig-1,000. Nilagyan ko ng maliit na guhit para magmukhang totoo. Napuno ko ang lumang pitaka ni tatay, yung kulay itim na may sira na sa gilid. Ipinatong ko ito sa ilalim ng unan ko. Sa isip-isip ko, bukas pagkagising ko, papakita ko sa aking mga pinsan na ako ang pinakamayaman. Kinabukasan, pagkagising ko, parang may kakaiba. Mabigat ang unan, parang may laman. Pagdukot ko, nakita ko yung pitaka. Binuksan ko ito at halos matanggal ang aking hininga. Hindi na dyaryo o papel ang laman nito.
Hindi na mga guhit bata. Totoo na silang lahat. Malulutong na 1,000, 500, daan-daan, at 50 piso. Makikintab pa, amoy tinta, para bagong labas sa bangko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kaya matatakot. Bata pa ako noon, oo, pero alam ko na hindi yun normal. Biglang dumating yung nanay ko. Nakasulubong ko siya habang hawak-hawak ko pa ang pitaka. Na makita niya yung kapal ng pera, halos mahulog siya sa pagkakatayo. Tinawag kaagad niya si tatay at doon na nagsimula ang aking bangungot. Procopio, saan ka mo nakuha ito? Sigaw ni nanay. Nay, hindi po yan totoo kagabi. Papel lang po yan. Gawa lang na po namin sa laro. Pero syempre, hindi siya naniwala. Hinila niya ako, sinampal, at pinagsabihan na huwag magsisinungaling. Si tatay naman, halos manginig ang mukha sa galit. Kanino ka nagnakaw ha? Kaninong pitaka kinuha mo ito? Hindi ko alam ang aking sasagot. Sa isip-isip ko, kagabi lang ang hawak ko ay puro mga laruan. Pero ngayon, bakit totoo na? Binugbog ako ni nanay hanggang hindi na ako makaiyak. Sa huli, kinuha nilang pitaka at sinara. Kinabukasan, wala na akong nakita. Hindi ko alam kung saan nila dinala at hindi na rin muling binanggit pa ang mga nangyari. Lumipas ang mga taon. Nagbinata na ako, pero nanatili sa isip ko ang gabing iyon. Tuwing makakakita ako ng peking pera o perang papel sa mga tindahan ng laruan, nanlalamig pa rin ang aking katawan. Isang gabi nitong nakaraang taon, naglakas loob akong ikwento kay nanay lahat. Sabi ko, Nay, naalala niyo po ba nung pinalo niyo ako dahil sa pitaka na puno ng pera? Napatahimik siya. Nakatitig lang sa akin. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Procopio, mahina niyang bulong. Nakita ko rin yun. Hindi ko rin mapaliwanag. Hindi ko alam kung saan galing ang perang iyon. Pero natakot ako. Kasi hindi pera ang dating nito. Para siyang sumpa. Napakagat ako ng aking labi. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Napailing siya. Pinahid ang pawis sa kanyang noo. Sabay bumulong. Hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwento ng matatanda noon. Pero baka tama sila. Sabi nila, may mga engkanto sa tabing ilog. Nagbibigay sila ng pera. Totoo, pero hindi libre. Ang kapalit kasi nun, kaluluwa. Mula noon, hindi na ako nakatulog pa ng mahimbing. Lagi kong iniisip, kung hindi namin tinanggap, kanino kaluluwa ang binayaran? Sa tuwing matutulog ako, para may malamig na hangin na dumadaan sa ilalim ng aking unan. At minsan pagkagising ko, naroroon naman ang pitaka. Nakasara, mabigat, at sa gilid ng zipper, may bahid ng pulang mansa. Parang dugo. Unang taon ko sa kolehiyo sa Iloilo City nang makilala ko si Magdalena. Isa sa pinakamalapit kong kaibigan. Nursing din yung kurso niya, kaya halos araw-araw magkasama kami. Sa klase, sa kainan, pati na sa mga lakad. Maputi siya, mahabang buhok na itim na parang gabi at hindi may kakaila ang kanyang natatanging ganda. Meron siyang kambal na lalaki, si Severino. Kung si Magdalena ay maganda, si Severino na may parang eskultor na inukit sa bato. Matangkad, gwapo, at palaging nakangiti. Ngunit kakaiba ang reaksyon ni Magdalena kapag nababanggit ang pangalan nito. Ang dating maamo niyang mukha ay biglang napapalitan ng galit at pagkasuklam. Isang hapon, habang nag-ayos kami sa lumang banyo ng Universidad sa Haro, hindi ko napigilan ang aking kuryosidad. Tinanong ko siya, Magdalena,
Bakit pa parang kinamumuhian mo ang sarili mong kambal? May nagawa ba siyang mali sa'yo? Nanigas bigla si Magdalena. Nanginginig ang kamay na may hawak na lipstick. Unti-unti siyang napatingin sa salamin at doon ko nakitang mga mata na puno ng luha at takot. Mahina siyang bumulong. Hindi lang ako basta galit. Natatakot ako sa kanya. Kinagabihan, habang nag-aaral kami sa dormitoryo, tuluyan na nagkwento sa akin si Magdalena. Tuwing gabi, panimula niya habang nanginginig ang boses. Pumapasok si Severino sa kwarto ko. Kahit ilang beses kong kandado ang pinto, palagi siyang may susi. Minsan, gigising ako at nandiyan na siya sa gilid ng kama ko. Nakatitig lang. O kaya nakadikit sa tenga ko habang umuungol. Napaibig ang hawak ko sa aking lapis. Diyos ko! Bakit mo siya isumbong sa inyong mga magulang? Napahalakak siya. Mapait. Sinubukan ko. Pero sabi nila, ako daw yung may problema. Ako raw yung naiinggit sa aking kapatid. Para sa kanila, si Severino ay perpekto. Masunurin, mabait, magalang. Pero sa gabi, siya yung demonyong kinatatakutan ko. Nagpatuloy sa pagkukwento si Magdalena. Halos nanginginig na ang kanyang buong katawan. Hindi lang basta pagmamasid ang ginagawa niya. Tuwing maliligo ako, nasa bintana siya, nakasilip. Kapag may lalaki na nililigaw sa akin, bigla na lang itong mawawala o kaya magkakasagit ng walang dahilan. Sabi nila, minalas lang daw. Pero alam kong gawain ni Severino. Marunong siya ng kung anong uri ng kulam. Dito ako lubos na kinilabutan. Ha? Kulam? Tumango si Magdalena. Nanginginig pa rin. Isang beses, sinubukan ko tumira sa boarding house dito sa Haro. Akala ko ligtas na ako. Pero isang gabi, pagka uwi ko, may tao sa aking kama. Nakadamit pang babae. May suot na wig. Pagharap niya sa akin, si Severino, nakangiti. Sabi niya sa akin, wala kang kawala, Magdalena. Kung saan ka pupunta, susunod at susundan kita. Mula noon, mas lalo pang naging tahimik si Magdalena. Palaging may takot sa kanyang mga mata. Hanggang isang araw, hindi na siya pumasok sa aming klase. Sabi ng registrar, nag-file daw ng transfer. Hindi na ako nakakuha pa ng balita tungkol sa kanya. Lumipas ang 3 taon. Nasa Dumangas ako noon para sa isang medical mission. Habang nasa health center, napansin kong may matandang ali na nakatingin sa akin. Nilapitan niya ako at mahina ang kanyang bulong. Kaibigan ka ni Magdalena, hindi ba? Parang nanigas ang aking buong katawan. Opo. Nasaan na po ba siya? Nagibang mukha ng ali. Para siyang natatakot. Pero nagsalita pa rin. Matagal nang patay si Magdalena. Nung huling pisa dito sa bayan, nakita raw siyang dinala ni Severino sa silong ng lumang bahay nila. Pagkatapos noon, hindi na siya lumabas. Ang sabi-sabi ng mga tao, dinig daw ng lupa ang kanyang mga sigaw. Gabi, bago kami umalis ng Dumangas, naglakad ako malapit sa lumang bahay ng pamilya nila Magdalena at Severino. Sirang-sira na ang bubong, puno ng damo ang bakuran, ngunit may ilaw na nagagaling doon sa silong. Dahan-dahan akong sumilip at doon ko siya nakita, si Severino, nakaupo sa harap ng isang malaking salamin, nakadamit pang babae, nakasuot ng piluka at nakangiti. Sa refleksyon ng salamin, hindi si Severino ang aking nakita, kung hindi si Magdalena, namumutla at may mga matang puno ng puot. Paglingon ko, wala ng ilaw. Ngunit mula sa dilim, narinig ko ang 2 tinig. Magkahalo, sabay-sabay. Wala nang makakatakas sa kampay.
Alright, sige, simulan na natin yung mga stories ko. I like collecting vintage or antique. And one of those collections is this lighter. It is an onyx lighter by Prince. I got this from a Japanese antique store. When I got it already, hindi ko alam kung kailan siya dadating. Basta ang alam ko lang, nag-order na ako, pinadala na niya, I got the invoice and everything, stuff, blah, blah, blah. Tapos, umuwi ako ng Antipolo. Kasi I'm residing here ngayon sa Pasig. Tapos, bigla siyang dumating na hindi ko alam. And my father, lagi nandito sa Pasig. Ang ginawa niya, pag uwi niya ng Antipolo, binitbit niya to. Nang hindi ko alam. So, anong nangyari? Nasa loob ako ng banyo. I was taking my bath. Dumating yung father ko. I heard kasi may mga kalansig ng keys, yung motor niya and stuff. Pero sabi ko, meron pang isang dumating. Sabi ko, may kasama. Sabi ko, biglang may pumasok sa bahay namin na merong stranger. I can sense it already. And yung napipicture ko sa ulo ko is this soldier. I don't know that time kung Japanese ba siya or American soldier na nakakaki yung kulay ng uniform niya. Sabi ko lang, okay, that's weird. So eventually, natapos nga ako maligo. Alam mo, yung feeling, it really shifted. Tapos paglabas ko ng banyo ko, nakita ko siya nakaupo nga sa sofa, naka-D4. Tapos doon ko nakapag-connect na, okay, merong kasama to nung una, siya dumating. And what I was feeling is, saan niya to? And he was telling me na, that's mine. Parang that's what I'm hearing. So, what I just told the ghost is, if this is yours, this is mine now and I'll take care of it. You can rest. Then suddenly, alam mo, bigla siya nawala. Bigla siya nawala out of thin air. Siguro sinasabi lang niya na, you know what, take care of that because it's precious to me or it's part of me or whatsoever. Minsan talaga yung mga vintage stuff, meron talaga silang kasama. And I have another vintage stuff. This one medyo mas scarier siya kasi it's not only me who felt it. Alright, I'll see you guys next time.